Ni-reject ng Armed Forces of the Philippines si Chavit. Kaya Chavit, reject. Rejected si Chavit. Hmm? Kasi sumulat si gumawa ng open letter si Chavit sa AFP. Matapos ito yung kanyang press con. Ay di ba nag-press con si Chavit nung January 5 ba yun? Nag-press con siya sa Club Filipino para manawagan na magkaisa na daw ang mga mamayang Pilipino. One time, big time, mag-rally na daw. Kasama daw ang simbahan, pangunahan daw ito ng mga kabataan. Tapos may sulat siya sa mga military sa AFP na sumama, protektahan ang mamamayan, ipagtanggol ang mamamayan. Ang ibig sabihin niyan, sumama na sa mamamayan. Kung ang mamamayan ay magrarally, sumama na ang AFP. Parang ganun yung sinasabi ni Chavit sa sulat niya sa AFP kila Browner. Ang AFP ay protector ng mga tao, nagsiserve sa mga tao. Kaya kung ang mga tao ay magmamarcha papuntang Malacanang, one time, big time na rally, sumama na ang military, mag-withdraw na rin ng support. Itong ito ni Chavit, nagbo-border na naman ito sa nagbo-border na naman ito sa tawag diyan sa sedition. Tapos pag kinasuhan mo ng sedition, magrereklamo na, bakit kami kinakasuhan? Ito namang mga ito eh. Siyempre, manawagan ka ba naman sa military na mag-withdraw na ng support? Di siyempre, sedition yan, inciting to sedition. Anyway, ang gustong mangyari ni Chavit, inuudyukan niya, sinasabihan niya ang military na sumama na. Kaya lang, ang sabi ng AFP, ang tagapagsalita ng AFP nagsabi, sa kasi si Chief of Staff ng AFP, Browner, sabi ni General Browner, wag nyo kaming isama dyan. I-insulate nyo kami, wag nyo kaming isama dyan sa politika. Civilian authority shall at all times be supreme over the military. Dapat mas nakakataas ang civilian authority. Kaya sabi nila Browner, sabi kay Chavit, kung pwede, wag silang idadawit dito. Parang ganito, wag mo kaming idawit, Chavit. Isasabit mo kami, Chavit. Kasi totoo naman, kapag in-entertain niya nila Browner, sasabit sila niyan. Ang sinasabi nila Browner kila Chavit, wag silang isama na diyan. I-insulate, wag isama sa mga politika-politika na yan. Kaya ni-reject ng AFP yung panawagan ni Chavit. Ang politikaan niya ay sa mga lang yan, sa sibilyan, sa politiko. Pero sa kanila, sa military, hindi dapat. Dapat hindi sila masangkot dyan sa mga politika-politika na yan. Hindi maganda. Kasi dapat ang AFP ay hindi nagagamit sa politika. Lalo na ngayon na mainit ang sitwasyon sa politika sa bansa, dapat ang AFP ay hindi ma-identify sa mga ganyan na Kaya sinasabi ng AFP kay Chavit, wag niyo na kaming idawit diyan, Chavit. Kami, sinusunod namin ang chain of command. Ito kasing sila Chavit eh. Hindi kasi nila makuha ang suporta ng tao. So ito na ngayong mga military ang kinukumbinsi nila na mag-withdraw na ng military support. Ang gusto nila, gayahin yung ginawa noon ni Angelo Reyes noong 2001 kay ERAP at saka ni PNP chief pa noon si Pampilo Fing Lacson. Kaya lang iba naman yung sitwasyon noon. Iba naman yung sitwasyon noon sa ngayon. Kaya itong si Chavit, pag nakasuhan na naman ito ng inciting to sedition, magrereklamo na naman ito. Sinabi na yan ni Yussi Claire Castro. Yung mga ginagawa na yan ni Chavit ayon kay Yussi Claire Castro, posibleng mahulog yan sa inciting to sedition. Posibleng mahulog yan. Kasi nananawagan ka ng withdrawal ng military support.
sa gobyerno, sa administrasyon, sa nakaupong presidente. O ano ba 'yan? 'Di ano 'yan, inciting to sedition. 'Yun sabi ni Yusek Claire Castro. Ako as a lawyer ang opinyon ko, posibleng ano 'yan, makasuhan siya diyan ng inciting to sedition. Ito namang si Chavit kasi, parang ano 'to, masyadong ano talaga, pinipersonal niya talaga yung, hinanakit niya sa administrasyon ni PBBM, ni Marcos, eh. Ang unang hinanakit niya ni Chavit yung sinabi niya mismo, pinangakuan daw siya ng posisyon o kaya yung yung ano niya, pamangkin niya ba yun o kapatid niya, ilalagay daw sa PCSO. Hindi naman daw natupad. Si Lisa Araneta pa daw, yung first lady pa ang nangako sa kanya niyan. Pagkatapos naman pumunta sila ng Japan, kasama daw siya sa ano ng Pilipinas. Bumisita sa Japan yung state visit ni PBBM. Tapos nung nagsalita daw si PBBM, hindi man lang daw siya ni-recognize, pinakilala yung iba. Tapos sabi ni Sandro Marcos, "Dad, nakalimutan mo si si Manong Chavit." Hindi daw hindi pa rin daw talaga siya binanggit kaya yun ang ginanakit ni Chavit, eh. Kaya sa totoo yan, sa totoo lang, ang kanta yata ni Chavit, "May hinanakit ba ako sa'yo?" Pero mayroong lumabas ngayon. Hindi lang yun, mayroon pa isang dahilan bakit na si Chavit. Yung Metro Walk, yung commercial hub na dinevelop niya doon sa may Taguig, ay sa may Pasig, sa may Meralco at Ortigas. Yan pala, 5,000 square meters yan, kalahating hektarya, nirerenta niya doon sa 18 hectares na property ng gobyerno, ano ba yun? Anyway, yung sinequester ng gobyerno sa mga Marcos noong 1986. Kaya nagli-lease sa gobyerno. Ang problema, yung Metro Walk, nung nagli-lease sa gobyerno ngayon, hindi na pina-renew. Wala na, hindi na pina-renew yung lease, hindi na in-extend. May mahinanakit ngayon si Chavit. Ngayon, kaya inuudyukan niya ngayon yung military na mag-withdraw ng support. Yung military naman nagsasabi, "Wag niyo na kaming idamay diyan, wag niyo na kaming isama diyan." Ha? Ha? Ano na 'yun? Hmm, hin panatiliin natin na professional ang organization ng AFP. Hindi siya nai-involve sa mga politika-politika. Anyway, reject si Chavit. Sabi ng AFP, "Wag mo kaming isabit, wag mo kaming idawit, Chavit." Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.